Pero paano nangyari ito? Sobrang lakas na ng pinagsamang atake namin. Pero parang wala lang sa kanya. Ama, hindi ko na kaya. Hindi na bumabalik ang aking lakas, at unti-unti nang nawawala ang purple kong kapangyarihan sa aking katawan. Kahit na na-master ko ang transformation ng Super Saiyan Purple God, hindi ko pa rin siya pwedeng gamitin ng sobrang tagal. Nang biglang sumuka ng dugo si Gohan. Anak, laban lang. Huwag kang mamamatay, dahil hindi mo na magagawang maghiganti para sa pamilya mo. Akala nila, matatalo nila ako sa pamamagitan ng pag-combine ng lakas nila sa isang super attack. Mali sila. Ano na kaya ang gagawin nila ngayon? Goku, mukhang malala na ang kalagayan ng anak mo, at ikaw na lang mag-isa, hindi ka sapat para talunin ako. Tila magandang pagkakataon to para kunin ko ang konting purple na enerhiya na natitira sa anak mo. Mabilis na pupunta si Daishinkan, kung nasaan ang sugatan na katawan ni Gohan, pero haharangin siya ni Goku. Hindi kita papayag ang galawin ang anak ko, kahit pa ikamatay ko ito. Sisipain ni Goku si Daishinkan sa tiyan, pero tila hindi ito naramdaman ni Daishinkan. Agad na babatuhin ni Daishinkan ng energy ball si Goku. Dahil dito, tatalsik si Goku ng libo-libong metro palayo, at babagsak siya sa lupa. Hindi ko akalain na isang simpleng energy ball lang ang magdudulot sa akin ng ganito. Mukhang kailangan ko nang gamitin ito. Mag-iipon si Goku ng lakas sa kanyang kamay, at gagamitin ang Eternal Divine Prison ability. Lalabas ang purple na mga kadena mula sa langit, habang malaking kulungan ang mabubuo sa taas ng anghel. Ano ba itong bagay na to? Sa tinagal-tagal ng aking buhay, hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas na teknik. Sisimulang higupin ng kulungan ang lakas ng anghel. Ayan pala ang plano mo, gusto mong maubos ang lahat ng lakas ko, hanggang sa maging abo na ang katawan ko. Magandang kakayahan, pero alam mo ba, na isa ito sa mga pinagbabawal na teknik. Pero hindi ito magiging epektibo sa akin, pupulupot ang mga purple na kadena sa katawan ni Daishinkan. Gagamitin ni Goku ang kapangyarihan niya sa isip para gawing mas matibay ang mga kadena. Dahil dito dudoble ang konsumo nito sa lakas ni Goku. Kung hindi magiging epektibo ang kakayahan ko sa kanya, hindi ko na alam ang aking gagawin. Kailangan ko nang tumakas kasama ang anak ko, habang may oras pa. Pero kung lalayo ako kahit 1 sentimetro lang, mawawala na ang aking teknik. Ama, ito yung teknik na ginamit nila para patayin si Mr. Bills. Hindi ko inakala na gagawin din ni Goku ang parehong teknik sa'yo, ito pala ang ginamit mo para talunin ang mga Diyos. Sayang lang, dahil hindi epektibo to sa isang nilalang na kasing lakas ko. Si Daishinkan ay magpapalakas pa ng kanyang kapangyarihan, na magdudulot ng pagkasira ng mga kadena, at ang kulungan ay magsisimula ng mawala. Hindi ito maaaring mangyari. Sa unang pagkakataon, mayroong sumira sa aking teknik, pinaglaho na ng tuluyan ni Daishinkan ang teknik ni Goku, at unti-unting naglakad patungo sa kinaroroonan ng Saiyan. Wala ka nang magagawa ngayon. Kahit na mayroon kayong purple na kapangyarihan, hindi nyo ako kayang talunin. Tulad ni Goku, si Daishinkan ay gumamit naman ng mga gintong kadena na napakalakas, at pupuluputan nito ang mga kamay at paa ni Goku at Gohan. Hindi ako makakilos. Ang mga kadena na ito ay katulad ng aking kakayahan. Ito ay humihigop ng kapangyarihan ng kalaban, at nagiging kapaki-pakinabang sa gumagamit. Ilang minuto na lamang at kayo ay magiging alikabok na sa kalawakan. Pakawalan mo ako, baliw na anghel. Huwag mong isipin na kaya mong makatakas. Nakakainis, kahit na nag-training ako ng matagal sa kwartong iyon, hindi ko pa rin siya kayang talunin. Dahil ako ay mahina pa rin. Hindi ko inakala na aabot ang buhay ko sa ganitong punto. Ang kapangyarihan ni Goku at Gohan ay magsisimulang unti-unting maubos. Nang biglang may boses na magsisimulang marinig sa loob ni Gohan, nang mawalan na ng malay si Gohan, may naririnig siyang boses sa kanyang isip. Sino ka, at bakit mo ako kinakausap? Papayag ka bang tapusin niya ang iyong buhay? Ikaw at ang iyong ama ang napili kong tao, upang tanggapin ang aking alamat na purple na kapangyarihan. Nakita ko kayong dalawa na nag-training sa kwartong iyon ng matagal, at sinabi ko sa aking sarili na kayo ang magiging tagapagmana ng aking dakilang kapangyarihan. Tandaan mo lamang ang isang bagay. Sa buhay, lahat ay aalis, ngunit ang iyong ama ay mananatili sa iyo.
Panahon na para sa iyo at sa iyong ama na pag-isahin ang inyong kapangyarihan. Teka lang, sinasabi mo bang makipag-fusion ako sa aking ama? Pero may limitasyon ang fusion. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko ay ang isang bagay na mas malakas pa. Sa pamamagitan ng fusion, hindi nyo makakamit ang inyong tunay na potensyal. Ngunit meron isang teknik para makuha nyo ang inyong potensyal. Kailangan mong manirahan ng tuluyan kasama ang iyong ama, at hindi ka na kailanman makakalabas ng kanyang katawan. Ngunit kapalit nito, tatanggap kayo ng isang napakalakas na kapangyarihan. Alam kong mahirap ito para sa'yo, ngunit ito na lang ang tanging paraan para kayo'y mabuhay pa. So sinasabi mo, na kailangan kong mag-sacrifice at manirahan na ng tuluyan sa aking ama, para maibigay ko sa kanya ang aking kapangyarihan. Kung ito ang tanging paraan, okay lang. Gagawin ko ito, dahil pareho kami ng mga layunin ng aking ama. Inuutos ko, simulan na ang espiritual na pagsasama ng isip at katawan, magsisimulang magliwanag ng malakas ang katawan ni Gohan. Ano ang nangyayari sa aking anak? Dahil siya ay nagsisimulang magliwanag. Isang malakas na hangin ang tatama, at magsisimulang magliwanag ang buong paligid, habang ang langit ay magiging madilim, at magsisimulang umangat si Gohan sa kalangitan. Ama, pakinggan mo ako. Sa sandaling ito, ikaw at ako ay magiging iisang tao, at titira na ako sa loob mo. Umaasa akong matutupad mo ang aking mga nais, at maghihiganti para sa aking pamilya. Teka lang, Gohan, huwag mong gawin yan. Hindi mo dapat gawin yan sa iyong katawan, nang ganon-ganon na lang. Pero ama, ito na lang ang tanging paraan upang manalo tayo, nang bigla na lang, napuno ng mga purple na aura ang katawan ni Goku. Habang nasa langit ang katawan ni Gohan, magsisimula itong pumasok sa katawan ni Goku. Sa sandaling iyon, sisigaw si Goku habang nagkakaroon ng bagong pagbabago. Magsisimulang tumubo ang maraming buhok, at ang kanyang buntot ng unggoy ay muling tumubo. Isang purple na buwan ang lalabas mula sa langit. Titingnan ni Goku ang buwan at magsisimula itong lumaki, at ito ay uungol ng malakas. Anong nangyari sa taon na ito? Mukha na siyang isang mabangis na hayop. Ama, kung hindi mo alam, ang mga Saiyan ay nagtra-transform sa pagiging malaking unggoy, upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Mas mabuti na mag-ingat ka, ama. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin. Magsisimula na si Goku na sirain ang lahat sa kanyang daan, at ang buwan na nasa langit ay mawawala, at babalik na si Goku sa kanyang normal na anyo, na nagpapakita ng kanyang bagong transformation. Nararamdaman ko na ang aking kapangyarihan, ay umaapaw sa lakas, at nararamdaman ko ang lakas ng aking anak, na dumadaloy sa aking katawan. Ngunit hindi ko siya kayang makausap, nakakainis. Anak, kung inalay mo ang iyong sarili upang mapatay ko ang anghel na ito, ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko yon, upang hindi masayang ang iyong sakripisyo. Hindi ko alam kung ano ang itatawag ko, sa kakaibang pagbabagong ito. Pero sinisigurado ko, kung isang araw ay muling makapagsalita ka sa akin, ikaw ang papipiliin ko ng pangalan bilang parangal sa iyo, anak ko. Ano ba itong pagbabagong ito? Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. Anghel, pagbabayaran mo ang lahat. Ang mga kadena ay tuluyan ng nawasak. Nagawa niyang wasakin ang mga kadena, imposible. Magsisimula si Goku na maghanda ng 2 bola ng enerhiya sa kanyang kamay. Upang itapon ang mga ito kay Daishinkan, akala mo dahil iba na ang hitsura mo, ngayon ay kayang-kaya mo na akong talunin, nagkakamali ka. Tatangkain ni Daishinkan na pigilan ang bola ng enerhiya at itataboy ito, ngunit sa paggawa nito ay lumikha ito ng malaking pagsabog, na nagdulot ng kaunting kaba sa anghel. Ang kapangyarihan ng pagwasak ng bola na iyon, ay napakalakas, paano ito nangyari, at ang pangalawang bola ng enerhiya ay dumiretso rin sa anghel, ngunit sa kakaibang paraan ay ibinalik niya ito kay Goku, at walang kahirap-hirap na itinaboy ito ni Goku, nang bigla na lamang, si Goku ay pumunta sa harap ni Daishinkan, at lumikha ng 3 mga kopya gamit ang kanyang enerhiya. Magsisimulang atakihin ng 3 mga kopya ang anghel ng sabay-sabay. Halos hindi kayang iwasan ni Daishinkan ang kanilang mga suntok. Isang suntok ay tumama sa mga tadyang ng anghel, ngunit ito ay napigilan ni Daishinkan, gamit ang kanyang kamao, na lumilikha ng malalakas na impact ng hangin. Anghel, hanggang kailan mo pa matatagalan ang 2 kopya? Bakit hindi mo subukan ito?
Kasama si Goku, at ang kanyang dalawang iba pang mga kopya, sinuntok nila si Daishinkan sa kanyang mukha. Ang anghel ay bumagsak sa lupa. Ang mga clone ay nawala, habang lumalapit si Goku sa anghel upang bugbugin ulit ito. Paano ka naging ganito kalakas? Noong una, hindi mo ako kayang talunin, pero ngayon kailangan ko nang maging seryoso, sa tulad mong mortal. Nang makita ni Daishinkan ang kanyang kalagayan, nagpasya siyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan at ilabas ang kanyang 100%. Ama, huwag mong gawin iyan. Kung gagawin mo iyan, hindi na kayang tumagal pa ng iyong katawan. Anak, hindi na mahalaga sa akin, iyon ngayon. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya makita na patay. Ang planeta ni Bills ay tuluyan ng nawasak. Kasama si Goku at sina Whis at Daishinkan, iniwan nila ang kalawakan na naging pulbos na. Ang Universe 7 ay nagsimulang yumanig, dahil sa kapangyarihang iyon. Napakalakas na kapangyarihan, nagsimulang magliyab ang buong Universe 7 dahil doon. Si Vermouth, na malapit nang dumating sa planeta ni Bills, kasama ang kanyang anghel, ay lubhang nagulat. Margarita, hindi magandang ideya na pumunta pa, sa Universe 7. Kung madamay tayo sa laban ng dalawang ito na napakalakas, siguradong maglalaho ang ating mga buhay. Alam kong sinabi ko na hindi ko isusuko ang aking buhay, pero sa nakita ko, napagtanto ko ang pagkakaiba natin sa kapangyarihan nila. Ang saya na ito ay patuloy na nalalampasan ang kanyang mga limitasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ganon kalakas. Pero hindi ito ang tamang oras para mag-isip tungkol doon. Kung ayaw nating mawala ang Universe 11, umalis na tayo dito, magtatago na lang tayo. Sa huli, ito ang pinakamabuting gawin. Margarita, ang taong iyon ay hindi magpapatawad sa sinuman. Dapat tayong maghanda sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang barrier sa Universe 11. Upang hindi makapasok ang halimaw na iyon. Tama ka, ngayong inilabas na ng aking ama ang kanyang 100%, ang buong multiverse ay maaaring nasa panganib. Mas mainam na maghanda tayo. Si Vermouth, kasama ang kanyang angel, ay tumakas na mula sa lugar upang bumalik sa kanyang planeta. Kung magpapatuloy ito, sisirain niya ang Universe 7 sa pamamagitan ng kanyang malakas na kapangyarihan. Kailangan ko na siyang patayin. Daishinkan, huwag mo masyadong taasan ang iyong kapangyarihan. Nasa panganib ang aking universe. Huwag mo akong uutusan, Saiyan. Ikaw ang may gusto nito at ngayon mamamatay ka. Nagdagdag pa si Daishinkan ng kanyang 120% at lumusab siya patungo kay Goku. Ang Universe 7 ay nasira na dahil sa malaking labanang ito. Si Goku ay nagtangkang pigilan ang mga suntok ni Daishinkan, hanggat kaya niya, pero habang lumalaban siya, ang tanging nasa isip niya ay patayin na ang anghel upang iligtas ang kanyang universe, 3,000, atak ng Azura. Makikita ang 3,000 malalaking kamao sa buong kalawakan, na nagpalibot sa anghel. Ang 3,000 suntok ay isa-isang bumagsak sa anghel. Iiwasan ito ng anghel, pero ilan sa mga ito ay tatama sa kanyang katawan, at siya ay masasaktan ng kaunti, at ang mga sugat na iyon ay gagaling sa loob lamang ng ilang segundo, hindi sapat ang 3,000 suntok ng Azura upang talunin siya. Napakatibay niya. Ngayon ako naman. Kung naging sobrang lakas mo, harapin mo, ang teknik ko, Infinite Void. Isang malaking sibat na kulay ginto ang lumabas sa kalawakan, patungo kay Goku. Sinalag ni Goku ang kanyang dalawang kamay habang pinapalakas ni Daishinkan ang pagtulak. Ang sibat ay napakabigat, hindi makagalaw ang aking katawan. Sinamantala ni Daishinkan ang pagkakataon na si Goku ay nahihirapan sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kaya tumayo siya sa harap nito upang tusukin ang kanyang katawan. Maraming dugo ni Goku ang nawawala, habang tinutusok siya ng sibat. Iyan lang ba ang kaya mo? Ibinuwis ng anak mo ang kanyang buhay at hindi mo pa rin ako matalo. Tumahimik ka. Noong ako ay nakakulong, pinagdaanan ko ang libu-libong beses, na mas matindi pa dito. Nagsimulang gumaling ang mga sugat ni Goku. Si Goku na tinutusok ng sibat ay nagsimulang itaas ito, at pinisil ang sibat upang sirain ito. Wow, kaya mo palang sirain iyon. Hindi ka rin pala ganon kahina, para sa isang mortal. Pero ang iyong universe ay malapit ng maglaho. Kung magpapatuloy tayong maglaban, sa huli ang Universe 7 ay magiging isang patay na lugar, na nababalot ng apoy.
Matagal na panahon na ang lumipas, mula nang huling makakita ako ng malaking pagsabog ng universe. Nakakainis, hindi ko magamit ang buong lakas ko, dahil masisira ang agad ang Universe 7. Ngayon, ang oras ay unti-unti nang nauubos, at ako'y nandito, at walang malinaw na plano. Ano na ang iyong susunod na gagawin, Cyan, dahil sobrang na-e-excite na ako.